mainit na balita ngayong tanghali. Presyo ng mga bilihin, wala nang inaasahang pagtaas hanggang sa matapos ang taon ayon sa DTI. Supply ng bigas sa bansa hanggang sa susunod na anihan, masasapatan na ng mga importasyon ngayong taon. Pangamba ng ilang commuter na wala nang masasakyan jeep. Pagsapit ng January 1, pinawi ng Department of Transportation. Mga ruta sa Metro Manila, mayroon ng consolidated entity. Mahigit 1,000 lokal na pamahalaan sa buong bansa may umiiral ng firecracker ban ayon sa DILG. Siyam na overseas Filipino workers na kabilang sa bagong batch ng ni-repatriate mula sa Lebanon, dumating na. SMNI dumulog sa Court of Appeals kaugnay sa ipinataw na 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commissions. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 28, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Siniguro ng Department of Trade and Industry na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga bilihin hanggang katapusan ng taon. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Walang inaasahang pagtaas ng presyo sa mga bilihin ngayong holiday season. Ayon sa Department of Trade and Industry, bagamat may mga report tungkol sa retailers na nagtaas umano ng presyo ng mga bilihin at lagpas sa itinakdang suggested retail price, agad itong inaaksyonan ng ahensya. Talagang nagmo-monitor tayo at saka yung mga reports na nagbebenta above the price guide, inaaksyonan, kinakausap po talaga natin agad-agad ang mga manufacturers. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na may ilang basic necessities at prime commodities ang talagang nagmahal. Ngunit pasok pa rin naman ito sa SRP Bulletin ng ahensya. Para naman po sa basic necessities and prime commodities, may ilan-ilan po na nagtaas ng presyo pero hindi naman po siya lumalabag sa tinatawag nating SRP Bulletin. So wala naman pong violation so far. Tiniyak naman ng mga manufacturer at retailer na sila ay susunod na sa price guide. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lampas na sa 3 milyong metriko tonelada ng bigas ang inangkat ng bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Agriculture, may paparating pang kalahating milyong tonelada hanggang sa susunod na 2 buwan. Mula sa QC, may ulat si Ray Pelayo live. Ray, saan bang bansa nang galing yung pinakamaraming in-import ng Pilipinas? Base sa datos ng Bureau of Plant Industry, ang bansang Vietnam ang may pinakamaraming naipadalang bigas dito sa Pilipinas na umabot sa 2.8 million metric tons. Sumunod dito ang Thailand, Myanmar, Pakistan at India. Itong December 14 ay nasa 3.2 million metric tons ang kabuuang dumating na bigas sa bansa. Mas mababa ito kumpara sa 3.8 million metric tons na kabuuang dumating noong 2022. Pero ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, may paparating pang mahigit 500,000 metric tons ng bigas hanggang sa Pebrero sa susunod na taon. Kabilang na dito ang donasyon ng Taiwan na naabot sa 40,000 na sako ng bigas. Isa lamang ang Pilipinas sa Pilipinas sa 7 bansa na nabigyan ng alokasyon ng India matapos na maghigpit ito sa pagluluwas ng bigas noong Hulyo. Nakuha ng bansa ang nasa 28% o 295,000 metric tons ng bahagi ng 1 milyong metriko tonelada na export ng India. Ayon sa DA, sa pamamagitan ng mga inangkat na bigas at mga inani ng lokal na magsaka ay may sapat na bigas ang Pilipinas hanggang sa susunod na anihan na mag-uumpisa naman sa darating na Marso. Nasa 36,000 metric tons kada araw o 1.08 million tons per year ang nakukonsumo sa buong bansa.
Maraming salamat, Ray Pelayo. Naghahanda na ng mga hakbang ang transportation agencies para sa full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa susunod na taon. Bukas naman inaasahang ilalabas ng LTFRB ang bilang ng mga public utility vehicles sa bansa na pumasok na sa franchise consolidation. Narito ang report ni JP Nunez. Tuloy na ang deadline ng franchise consolidation ng mga pampublikong sasakyan sa December 31. Ayon sa Department of Transportation, pinaghahandaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Office of the Transport Cooperatives ang full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa susunod na taon. Nakikipag-ugnayan na ang LTFRB sa mga local government unit para sa pagbalangkas ng Route Rationalization Plan. Ang pangalawang phase ng PUVMP kung saan tutukuyin kung gaano karaming pasahero at gaano karaming unit ng PUVs ang kailangan sa isang ruta. Ayon pa sa pahayag ng DOTR, ang mga LGU din ang magtitiyak na pagsapit ng January 1 ay may sapat na bilang na ng mga pampublikong transportasyon ang bibiyahe. Pagkatapos ng December 31 deadline, tanging ang mga consolidated PUV lang ang papayagang makabiyahe sa kanilang mga ruta at maaaring mabigyan ng special permit para bumiyahe sa mga ruta na wala pang consolidated entity. Ayon sa DOTR, sa Metro Manila ay mayroon ng consolidated entity ang lahat ng mga ruta habang mayroon namang iba pang mode of public transportation sa mga secondary roads. Ilalabas ng LTFRB ang updated na datos kung ilan na ang kabuuang bilang ng mga PUV na nag-consolidate sa bansa sa darating na December 29. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kumbinsido ang transport groups na Manibela at Piston na matutugunan ng pagbibigay ng special permit ang posibleng transport crisis kapag tuluyan ng ipinatupad ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa isang panayam, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na ngayon pa lamang ay hirap na ang mga commuter kaya lalo pang mahihirapan ang mga ito kapag hindi na mapalawig pa ang prangkisa ng mga lumang jeep. Sa naunang pahayag ng Department of Transportation, sinabi nito na mag-i-issue sila ng special permit sa mga PUV upang makabiyahe sa mga ruta na wala pang consolidated entity. Bukas, nakatakda muling magsagawa ng transport strike ang Manibela at Piston. Ayon sa mga grupo, magtitipon sila ng alas 10 ng umaga sa UP Diliman kung saan dadaluhan din ito ng iba pang mga grupo ng commuter. Didiretso silang muli sa Mendiola para doon ipaabot ang kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa modernization program. Mananatiling bukas ang opisina ng Office of Transport Cooperative sa araw ng Linggo, December 31, para i-accommodate ang mga jeepney operator na magpapasa ng dokumento para sa franchise consolidation. Bukas ang tanggapan ng OTC sa Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tatanggapin din ng mga ito ang magsusumite ng requirement sa araw ng Sabado, December 30. Nauna nang inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang December 31 deadline ng franchise consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Mahigit na sa 1,200 lokal na pamahalaan sa buong bansa ang may umiiral na ordinansa kaugnay ng firecracker ban batay sa datos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaya ang panawagan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, striktong ipatupad ito upang matiyak ang ligtas na mga komunidad sa pagpapalit ng taon. Mula sa Caloocan City, narito ang ulat ni Rosalie Coz live. Rosalie, paano matitiyak ng DILG na
na ipapatupad ng istrikto itong firecracker ban ordinances ng mga lokal na pamahalaan. Aga upang matiyak ang pagkakaroon ng ligtas at injury-free na pagpapalit ng taon, pinasisiguro ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga lokal na pamahalaan na naipatutupad ang mga probisyon sa firecracker ban ordinances na mga ito. Ibig sabihin hanggang sa bawat barangay, dapat na ipagbawal ang paggamit ng mapanganib na mga paputok. Batay sa datos ng DILG, nasa 1,210 na mga lokal na pamahalaan ang may mga ordinansang nagbabawal sa paggamit ng firecrackers sa kanilang mga lokalidad. 35 sa mga ito ang kamakailan ay tumugon sa panawagan ni Interior Secretary Benhur Avalos na magpasa ng katulad na ordinansa. Sa Metro Manila, 17 lungsod ang may firecracker ban ordinance. Samantala, batay naman sa Philippine National Police o PNP, ilan sa mga ipinagbabawal na paputok ay 5-star, Lapla, Piccolo, Goodbye Philippines, Giant Bawang, Watusi, Atomic Triangle, Judas Belt, Super Yolanda, Super Lolo at Coke and Cat. Balik sa iyo, Ada. Rosalie, dito sa mga LGUs na ito, no, ang bilang nasa 1,210 LGUs yung mayroong umiiral na ordinansa. Ibig sabihin, Rosalie, yung ibang lokal na pamahalaan ay wala pang ordinansa na gaya ng ganito sa iba, ano? Ano ba yung dahilan, Rosalie? Bakit yung ibang LGU wala pang ganitong ordinansa? At bakit hindi ito maipatupad sana, Rosalie, sa lahat ng LGU sa buong bansa? Tama ka dyan, Aga. Kaya nga si DILG Secretary Benhur Avalos ay hinihikayat ang lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa na magpasa ng mga ordinansa na magbabawal sa paggamit ng paputok, lalo na sa mga residential areas. Sa ngayon nga, nasa 1,210 itong mga LGUs na nagpasa ng kanilang mga ordinances. Para makapagpasa ng mga ordinances, kailangan na sang-ayunan niya ng konseho sa bawat lokal na pamahalaan at maaari rin na may mga iba't ibang sektor na nananawagan na posibleng maapektuhan nung itong firecracker ban, katulad dyan sa Bulacan, sa may parte ng Bulacan kung saan may mga kababayan tayo na ang hanap buhay ay pag-manufacture at pagbebenta nitong mga paputok o kaya fireworks display. Pero may mga lokal na pamahalaan din na bagamat hindi tuluyang ipinagbabawal ang paggamit ng firecracker, ay nire-regulate naman nila. O ibig sabihin, may mga lugar sa kanilang mga komunidad na doon lang po pwedeng gumamit ng mga, doon lang pwedeng mag-set up ng fireworks display. Balik sa iyo, Ada. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz. Ngayong nalalapit na ang pagpapalitan taon, hindi maiiwasan na nariyan pa rin ang banta ng pagsiklab ng sunog, lalo na at mayroon pa rin inaasahan na gagamit ng mga paputok. Ating alamin ang iba't ibang mga pamamaraan upang maiwasan ang sunog sa pagpapalit ng taon. Nagbabalik si Rosalie Coz. Nakagawian na ng pamilya ni Ginang Merly ang maghanda ng salo-salo sa tuwing magpapalit ang taon. At upang matiyak na hindi mauuwi sa sunog ang kanilang selebrasyon, laging sinusuri ni Aling Merly ang kanilang LPG tank para masiguro na wala itong tagas o singaw. Kailangan po i-check po natin yung ating mga lutuan, lalo po yung kalan. Bago po natin i-off, kailangan po pinakatangki niya, dapat palagi po tingnan na naka-off bago iiwan. Gaya ng mag-anak ni Aling Merly, hinihikayat ng Bureau of Fire Protection o BFP ang bawat pamilya na alamin ang fire safety practices o dapat tandaan at gawin upang maiwasang maging biktima ng sunog, lalo na sa pagpapalit ng taon. Una na rito ang pag-iwas sa paggamit ng paputok, lalo na sa residential areas. Ilang lokal na pamahalaan na ang nagdeklara ng firecracker ban sa private residences. Sa tala ng BFP, 2 sunog na ang nangyari ngayong buwan ng Disyembre dahil sa pagsabog ng paputok. Sana i-consider din po natin na mas maari itong makapagdulot ng malas sa atin dahil nga ang firecrackers ay isang napakalaking contributing cause ng pagkakaroon ng fire incidents. Payo ng BFP sa publiko, ugaliin ding suriin ang linya at mga kawad ng kuryente.
Iwasan ang octopus at loose connection. I-unplug o alisin sa saksakan ng mga hindi ginagamit na appliances. Huwag iiwanan ng nakasalang na niluluto. Huwag nang manigarilyo dahil pinagmumulan din ng sunog ang upos ng sigarilyo. Hikayati ng mga miyembro ng pamilya na sanayin ang EDIT o emergency drill in the home. Ito ay ang pagsasagawa ng fire exit plan sa tahanan. Edit po tayo. Tayo po sa pamilya, pag-usapan po ito o saan ang main switch, saan ang fire exit. Ano po, lalong-lalo na kung naka-grills ang bahay natin. Tayo po ay may small opening na magiging exit. Minsan po nakalock. So at least alam po ng taong bahay saan ang susi ng lock ng yon. Sa sandaling may sunog, agad na tumawag sa 911 upang agad na makaresponde ang mga bumbero. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Mga kasambahay, may good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. Pero ano-ano ba ang mga medical services na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan? Kung gusto nyong magpa-check up, meron pong general consultation for adult at pediatrics naman para sa mga bata. Meron din pong dental extraction kung gusto nyo naman pong magpabunot ng ngipin. At kung nanlalabo naman ang inyong paningin, pwede nyong i-avail ang optical services na may kasama pang libreng reading glasses. At alam nyo ba kung ano ang best part dito? Ang lahat po ng medical and dental services sa MCGI Clinic ay for free! Yes, mga kasangbahay, tama po ang dinig ninyo. Libre po ang lahat ng serbisyong medikal dito po sa MCGI Clinic. Kaya sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal, magtungo lamang po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City at magpa-register from 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Clinic po ay bukas tuwing araw ng Biyernes. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good Morning, Kuya! Nagbabalik ang C-News. Bago matapos ang taon, may inihabol pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong batas na kanyang nilagdaan. Layo nito na palakasin ang 7 higher education institutions. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano yung partikular na nilalaman ng mga bagong batas? Yes, Aga, layo ng 7 batas na mapalawig ang kapasidad ng 7 higher education institutions sa iba't ibang probinsya ng bansa. Sa ilalim ng Republic Act 11968, inaprubahan ng Pangulo ang conversion ng San Isidro Satellite Campus ng Leyte Normal University sa isang regular campus at tatawaging LNU San Isidro Campus. Regular campus na rin ng Bataan Peninsula State University sa Bagak, Bataan at tatawagin BPSU Bagak Campus sa ilalim ng RA 11969.
Inaprubahan rin ni PBBM ang pagtatatag ng Colleges of Medicine sa Benguet State University sa Trinidad, Benguet at sa Southern Luzon State University sa Lucban, Quezon. Sa ilalim naman ng RA 972, itatatag rin ang University of Eastern Philippines College of Medicine sa Catarman, Northern Samar. Gayon din ang Visayas State University College of Medicine sa Baybay, Leyte. Sa ilalim ng bagong batas, maaari na mag-alok ang mga universidad na ito ng Doctor of Medicine Program, kabilang na ang Integrated Arts at Medicine Program. Layon ng batas na makatugon sa pangangailangan na human resource development sa mga naturang probinsya. Nilagdaan rin ng Pangulo ang RA 11973 na magtatatag naman ng Bicol University College of Veterinary Medicine sa Ligao, Albay na siyang magpoproduce naman ng grupo ng professional veterinary physicians. Ang mga naturang batas ay nilagdaan noong December 20 at magiging epektibo ito 15 araw matapos ang paglathala sa Official Gazette o mga pahayagan na nasa general circulation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na hindi totoo ang kumakalat na link hinggil sa umunoy New Year's gift na ipamimigay ng ahensya kapalit ang pagsagot sa isang survey questionnaire. Payo ng DSWD sa publiko, mag-ingat sa mga manloloko at huwag basta maniniwala sa mga post o link na hindi galing sa official page ng ahensya. Para sa kumpletong listahan ng official social media accounts ng DSWD, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Makakapiling na ng kanilang pamilya ang 9 na overseas Filipino worker mula Lebanon. Sila ay voluntaryo nang nagpa-repatriate dahil sa takot na umabot doon ang gulo sa Israel. Mula sa NAIA Terminal 1, kumuha tayo ng update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, bukod sa bagong batch na ito ng mga OFW mula sa Lebanon, may inaasahan pa ba na uuwi ng Pilipinas bago magpalit ang taon? Meron pa, Aga. Bukas inaasahan ang pang 14th batch ng mga OFW mula naman ito sa Israel. Pero ayon sa DMW sa Lebanon na hindi pa nila tiyak kung ito na nga ba yung last batch ngayong taon dahil patuloy pa rin naman ang nangyayaring kaguluhan doon. Sakay ng Philippine Airline Flight PR685 lumapag kaninang pasado alas 9 ng umaga ang eroplanong sinasakyan ng ating mga kababayang OFW mula sa bansang Lebanon. Ito na ang pang-20 batch ng mga OFW mula sa bansang Lebanon na piniling mag-avail sa voluntary repatriation ng pamahalaan dahil sa patuloy na girian sa pagitan ng Israel at militanteng Hezbollah sa Lebanon. Siyam na OFW kasama ang 5 bata ang kabilang sa batch na ito. Sa kabuuan ay umabot na sa 146 ang mga OFW na ni-repatriate mula sa Lebanon. Sinalubong sila ng mga senior official ng Department of Migrant Workers na sina Assistant Secretary Benescio Legaspi at Francis Ron de Guzman. Makakatanggap ng tulong gaya ng financial assistance, livelihood assistance at iba pang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga OFW. Aga sa kabuuan ay umabot sa 125,000 ang tulong na pinansyal na makukuha ng bawat OFW na ito. Yung 50,000 galing sa DMW, 50,000 galing sa OWA, 20,000 mula sa DSWD at 5,000 naman mula sa TESDA. Diyan muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bagaman nagbigay na ng kasiguraduhan ang Houthi rebels na palalayain ng 17 mga Pilipino na kanilang hostage, ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pa ring impormasyon kung kailan ire-release ng Houthi ang kanilang mga bihag. Sa isang panayam, sinabi ng DFA na nakapagpadala na sila ng team sa Yemen upang magbigay ng assistance sa mga bihag na Pinoy seafarers at sa nagpapatuloy na investigasyon. Nauna nang sinabi ng DFA na hindi pera ang habol ng mga rebelding grupo, kundi nais ng mga ito na itigil na ng Israel ang kanilang operasyon laban sa Gaza.
Dumalaw kahapon sa burol nagnasawing overseas Filipino worker na si Paul Castelby, si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flas. Ang nasabing pagdalaw ay hindi lamang para magbigay ng respeto, kundi para magpakita ng pakikidalamhati sa pamilya ni Castelby dahil sa pagkawala nito. Isa si Paul Castelby sa mga Pilipinong nasawi matapos ang ginawang pag-atake ng Hamas militants sa Israel noong October 7. Muling tiniyak ng Israeli Ambassador sa pamilya Castelby ang pagbibigay ng suporta at assistance mula sa pamahalaan ng Israel. Naghain ng petisyon sa Court of Appeal ang TV network na Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay ito sa suspensyong ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC. Ang kabuuan ng ulat ihahatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang laman ng petisyon ng SMNI? Magandang tanghali, Ella. Katatapos lamang Ella ng paghahain ng petisyon nitong TV network na SMNI dito sa Court of Appeals. At nais na nga nila, Ella, na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Court of Appeals. Ito ay para alisin ang ipinataw sa kanilang isang buwan na suspensyon ng National Telecommunications Commission o NTC. Ang nasabing suspensyon ay nag-ugat sa umano'y paglabag ng kumpanya sa kanilang prangkisa. Ayon sa abogado ng SMNI, nalabag ang kanilang karapatan sa due process. Hindi umano sila nabigyan ng pagkakataon na sumagot o magpaliwanag at magsumite ng ebidensya dahil sabay na inilabas ng NTC ang show cause order at gayon din ang suspension order laban sa kanila. Kinwestiyon din ng SMNI bakit sumunod ang NTC sa resolusyon ng House of Representatives. Labagan niya ito sa batas dahil isang bukod na sangay ng gobyerno ang NTC sa ilalim ng ehekutibo at hindi ito pwedeng pakialaman ng House of Representatives na nasa ilalim naman ng legislatibo. Umasa ang SMNI na maglabas kaagad ng TRO ang Court of Appeals. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Itinuturing na tagumpay ng Philippine National Police Caraga ang kampanya ng pamahalaan upang magbalik loob na sa pamahalaan ang mga miyembro ng rebelding grupo sa bansa. Nitong December 26, isang platoon ng New People's Army o NPA ang sumuko sa gobyerno. At para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni MJ Vasquez live. MJ, ano yung nag-udyok sa kanila upang sumuko na? Aga dahil sa humihinang puwersa ng New People's Army o NPA at sa mas pinaiigting na kampanya kontra terorista ng pamahalaan ay naglakas loob ng sumuko ang ilang mga miyembro ng NPA dito sa Caraga Region. Nasa 19 na miyembro ng New People's Army o NPA ang nagbalik loob na ngayon sa gobyerno matapos sumuko ang mga ito sa Police Regional Office 13 nitong December 26. Ang mga sumukong rebelde ay mula sa North Central Mindanao Regional Committee, Northeastern Mindanao Regional Committee at Southern Mindanao Regional Committee. Kasabay ng pagsuko ng mga ito ay nagsagawa rin ang PRO 13 ng Demilitarization of Surrendered Firearms kung saan sinira ang nasa 178 na mga armas na kusang isinurrender ng mga dating rebelde upang hindi na magamit pa sa karahasan. Samantala, nakasuporta naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para mabigyan ng paunang tulong ang mga sumukong NPA gaya ng gift packs at grocery supplies. At kinilala ng PRO 13 ang ginawang pagsuko ng mga ito at nangakong magbibigay ng suporta sa kanilang tuluyang pagbabagong buhay. At yan muna ang ating update aga mula dito sa Butuan City, Agusan del Norte. Balik sa iyo. MJ, bukod dito sa mga grocery items at gift packs, meron bang nakalaan na proyekto yung pamahalaan para sa mga sumuko, gaya ng mga livelihood programs or livelihood projects para sa kanila, MJ? Yes, aga, isa ito sa mga tinatrabaho pa upang mabigyan nga itong ating mga sumukong rebelde. Pero sa ngayon na hindi pa sila naglalabas ng opisyal na pahayag hinggil dito. Alright, maraming salamat, MJ Vasquez.
Nadoble na ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Bacolod City ngayon 2023. Isa sa dahilan nito ang mga nararanasang pagbaha sa syudad kung saan mataas ang exposure ng mga residente sa maruming tubig. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno live. Lalaine, ano na ang ginagawang hakbang ng lokal ng pamahalaan para masolusyonan ito? Nagipaunayan na ang mga sanitation inspector sa mga barangay upang masolusyonan itong mga pagbaha at mga paglilinis ng mga baradong kanal. Gayon din, pinayuhan rin ang mga residente na pumunta sa pinakamalapit na health center kung mayroon sila exposure sa mga maruruming tubig na posibleng kontaminado ng mga dumi ng daga. Dumoble o tumaas ng 100% ang kaso ng leptospirosis sa Bacolod City ngayong taon. Batay sa record ng Bacolod City Health Office, simula Enero hanggang ikalawang linggo ng Disyembre ngayong taon, 88 na ang kaso ng leptospirosis sa lungsod. Kasama na riyan ang 16 na nasawi. Pero noong 2022, 44 lamang ang naitalang kaso. Karamihan sa mga pasyente ay mula sa mga barangay ng Barangay 14, Banago, Pahanukoy, Takuling, Handumanan, Villamonte, Batag, Granada, Singkang Airport, Tangop at Alihis na madalas binabaha kapag may ulan. Ayon sa CHO Environment and Sanitation Division, dumami ang mga tinamaan ng sakit ngayong taon dahil sa mataas na exposure ng mga residente sa mga maruruming tubig, lalo na sa mga squatters area, mga barangay, maraming mga nakatira at mga construction worker na naghuhukay ng mga maruruming drainage. Madalas rin ang sa syudad dulot ng mga baradong kanal at drainage o sewerage system. Isa naman sa dahilan na maraming mga nasasawi na antalang pagpapagamot kahit mayroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng Leptospira spirochetes. Ito ay madalas nakukuha sa mga maruruming tubig na kontaminado ng ihi ng daga at pumapasok sa balat ng taong may sugat. And muna ating balita, Bacolod City, balik sa iyo, Ella. Lalaine, bukod sa sakit na leptospirosis, ano pa yung mga pinangangambahang magkaroon ng sakit itong mga tao na dapat ay magkaroon sila ng awareness? Tama ka dyan, Ella. No? Maliban dito, sa kaso ng leptospirosis, isa rin ngayon sa minomonitor ng Bacolod City Government itong kaso ng dengue dahil sa ngayon nga ay namomonitor nila na medyo tumataas na rin ang kaso pero pinukuha pa natin ng record ng kaso, exact na kaso mula January hanggang December 2023. Pero isa din yan sa minomonitor ngayon ng lokal na pamahalaan at patuloy din ang ginagawang paglilinis ng mga otoridad para maiwasan lalong tumaas itong kaso ng dengue. Lalo na ditong nakalipas na linggo ay tuloy-tuloy rin ang mga naranasang mga pag-ulan dito sa lungsod. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Hindi bababa sa 10 tao ang nasawi kabilang ang isang 9 na taong gulang na batang babae dahil sa pananalasa ng bagyo sa Eastern Australia. Karamihan ng mga nasawi na sa State of Queensland kung saan libu-libong residente pa rin ang apektado ng kawalan ng supply ng kuryente. Naranasan din ang malawakang pagbaha at mapaminsalang bugso ng hangin. Nangyari ito mahigit 1 linggo matapos na lumubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng Queensland dahil sa Cyclone Jasper. Pinangangambahang umabot sa bilyon-bilyong Australian dollars ang halaga ng pinsala ng kalamidad. Sarado ang Eiffel Tower dahil sa strike ng mga staff araw ng Miyerkules, December 27. Sa kasagsagan nito ng 100th anniversary ng creator ng 134-year-old monument na si Gustave Eiffel. Inabisuhan na ang mga turista na nag-book ng tickets na sarado ang Eiffel Tower at padadahan na lang sila ng update sa kanilang booking sa pamamagitan ng email. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga empleyado, bunsod ng ginagawang pangangasiwa sa tower ayon sa CGT Union ng France.
Inaprubahan ng White House ang panibagong bahagi ng US military aid para sa Ukraine na nagkakahalaga ng $250 million o 13.9 billion pesos. Ayon sa US officials, kabilang sa package ang air defense, artillery, small arms ammunition at anti-tank weapons. Gayunman, ang package ang latest funding available na wala pang approval ng Kongreso. Nagbabala ang Ukraine na malalagay sa peligro ang kanilang war effort at public finances kung walang darating na tulong mula sa Western nations. Tila roller coaster of emotions na naman ang naramdaman ng manunood sa ika-10 at huling Wish Date concert ngayong taong 2023 na pinamagatang Invisible. Ayon sa isa sa mga artists, nalagpasan nito ang matinding stage fright dahil sa naranasang unang live acting sa Wish Day. Narito ang ulat ni Brian Manlapas. That in a world of 1 billion people, there is one who is destined for you. That you are connected by a thread, an invisible string that binds you with this person. Bukod sa mga makaantig damdaming musika, isa sa mga pinakaabangan ng mga manonood ng Wish Date concert ang live acting. If you happen to be listening, please come out. At sa ika-10 installment nito na ginanap sa Araneta Coliseum, kita sa audience ang enjoyment sa nasaksiyang Wish Date na pinamagatang Invisible. How much love I have for you. Nakita ko na yung wagas mong pagmamahal. Ayon sa rising star na si Kate Yalung, matindi ang kanyang stage fright at dahil first time niyang sumabak sa live acting ay naging matinding challenge ito sa kanya. Kanina talaga before ako mag-step doon sa stage, grabe, iiyak talaga ako. I have a stage fright talaga. So, nilalabanan ko po talaga yung fear ko na to by doing this. Yung challenging part po doon is siguro yung mapantayan nyo po yung acting mo on screen and lalo na po sa live. This is my very first project po na nag-acting ng live. Usually kasi po on screen lang talaga ako and camera. So yun po siguro yung challenging part na ilagay mo yung character mo from the shoot nyo before na ikaw ulit as a different person as Kara. Ayon pa sa aktres, malaking tulong na maibsan ng pressure sa kanya ang maaliwalas na working environment. Panagtatrabaho talaga ako dito for KDR Music and for Wish. Napakagaan ng loob ko. Sa tingin ko, sa tao talaga na sa paligid ko, no pressure. Kapag, sabi nga ni Direk, kapag kailangan mo pang ng time na i-internalize yung mga emotions mo, sige lang, bibigyan ka talaga nila ng time, hindi ka pinipressure in anything. Kaya siguro mas napapaganda talaga yung work and yung acting namin because of the environment. Ang Good Morning Kuya host at actress na si Ira Mariano di rin maiwasang makaramdam ng pressure kahit na ilang beses na rin nakapag-perform sa Wish Date. This is Helen, your DJ on the Invisible String. Every time excited and syempre blessed na makasama ka sa concert at syempre magawa ko yung gusto ko na umaate ulit, ganyan. Pero this time kasi I don't know, pero iba yung pressure niya. Kasi the last time, yung sa Solstice at sa Twilight, maganda yung naging, kumbaga, response ng ating mga audience. So parang na-pressure ako na, hala, kailangan mas galingan ko sa performance na to. Or mapantayan ko man lang yung nagawa ko last time. Ito na ang ika-10 installment ng Wish Date concert at huli ngayong taong 2023. Ngunit asahan pa ang mas maraming exciting na kwento na magbibigay buhay sa susunod na taon.
Ayon sa mga performers, talagang aabangan ng mga susunod na Wishdate concerts. Napansin ko ang Wish, medyo nag-innovator kayo na marami kayong pinauso. So, kaya marami kayong subscribers, followers. I think that's the main yung force ng Wish, yung creative ideas that you guys come up with. First of all, we are so grateful na nakasama kami dito, and lalo sa crowd, grabe, ang saya ng crowd. Ramdam mo yung love, ramdam mo yung alam nila yung kanta namin, kinakanta nila. So talagang nakakataba ng puso. So I mean, this is a concept show, and I haven't ever done that with other concerts. Usually you just go up on stage and then you come down and that's it. So this one was there's a lot of work behind it, and personally I feel like, wow, it's such a cool thing to do, and it's hard to pull off. Like, it's challenging. I wouldn't say hard, but challenging. Getting people together. It's a huge task. It's that. Brian Manlapas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wow. Alam mo, nalulungkot ako kasi na-miss ko yan. Pero di bale, aabangan ko naman yun sa YouTube. Pero ikaw, di ba, nandun ka aga, napanood mo. Anong experience mo dun sa napanood na Invisible? Talagang dumagundong, Kala ko dumagundong ang luha. Oo. Magkakasama yun eh. Okay. Lahat ng pwedeng dumagundong. Pero yun talagang yung Araneta talagang narinig mo, damang-dama mo yung kasayahan ng mga nanonood dahil sa performance. And congratulations sa Wish sa panibagong successful na project na ito, sa mga performer, doon sa mga artista natin. Talagang salamat sa Diyos dito sa pagkakataon na ito. Alam mo, aga pagka meron mga ganyan palabasan ng Wish Date, talagang isa lang talagang lagi nila tanong, umiyak ka? Umiyak ka ba? Malamang hindi na makasagot. Oo, syempre, umiyak. Tapos kanina nga binanggit din yung stage fright. Totoo naman yon. Kapag nasa stage ka na at lalo na kapag yung mga tao nagsisigawan, na-distract ka, parang nakakalimutan mo yung lines. Karanasan mo yan dahil meron kang project Oo, before. nung kami ni Alice, Oo, sa diba? Alice. So, nakaka-distract syempre pa nagsisigawan. Para bang yung tenga mo na pinapakinggan mo sila, tapos yung lines mo, iniisip mo, ano nga ba yung sasabihin ko? Pero kailangan tuloy-tuloy pa rin. Yun na, hindi naman nila halata na, ay, nakalimutan nila yung lines. Yun. Isa na yun. Isa yun sa mga parang nagiging parang balakid ba o problema at saka nga stage fright. Pero once na umarte ka na, dire-diretso na yun. Ayan, payo po yan mula sa isang veteranang aktres. Alam mo, ang inaabangan ko talaga sa Wish Date aga na makita ko ay ikaw. Medyo ibang usapan na po yan. Pero ang ganda talaga ng concept, gaya ng sinabi ng South Border, aminado sila na ang Wish talagang maraming innovations, di ba? Dahil ito, kakaibang concert ito, hindi lang ito basta performances, hindi lang puro kanta, kundi meron itong movie, di ba? Meron siyang stage play din. Yes. At live performances. Talaga mag-e-enjoy po kayo sa panonood itong ating Wish Date concert na ito. At sa mga darating pa, loobin ng Panginoon, ay patuloy natin na suportahan at huwag palampasin itong mga ganitong project. At yung lesson din Yes. kasi may lesson din siyang tinatawid doon sa viewer, lesson from the movie, yung dalisay na pagmamahal. Kasi itong Invisible, larawan talaga ito ng wagas na pagmamahalan, Ella. Kanina nga lang kinukwento mo sa akin, di ba? Parang wow. Tapos kanina napanood ko, parang malamang ko nandun ako, isa na ako sa mga umiyak. Tsaka ang ganda nung yung voice over ni Dr. Clark, 'di ba? Tsaka yung message. Ang ganda. Hindi lang yung boses kundi pati yung quality kasi nag-donate dito ng mata Yung lalaki na umibig dito kay Ira.
Yun ang talagang tinatawag sigurong wagas na pagmamahal. At saka ang ganda nung palitan nung Lines? message, yung Talaga? lines, ano? Tsaka yung voiceover, yung sabi na gusto ko na makita mo ako sa pamamagitan ng aking mata. Ganun yung pagmamahal niya. Ang galing talagang kikiligin ka. Kaya tingnan mo, bawat dialogue, di ba? Nagsisigawan talaga yung mga tao. Nakaka-relate sila. Kaya from the message, congratulations po sa lahat ng bumubuo nito pong ating Wish Date Concert. Okay, at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 16, na nagsasabi, ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.